Halika tayo kitang mag-umpisa no libro Hebreyo, kabanata 4, bersikulo 14, hanggang kabanata 5, hanggang bersikulo 10. Tungkol kani Jesus sa siya ito pinakasaserdote tam. Kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil meron tayong dakilang pinakapunong pari na, wampari, saserdote na pumasok na sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos, siya ay walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong pare, saserdote ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kailanman hindi siya nagkasala. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Ang bawat pinakapunong saserdote ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Siyang nag-alay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya ay mahina rin tulad nila. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya ay mag-alay ng handog. Hindi lamang para sa kasalanan ng iba, kundi para rin sa kanyang mga kasalanan. Ang karangalan ng pagiging pinakapunong saserdote ay hindi maaaring makuha ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumipili sa kanya tulad ng pagkapili kay Aaron. Gayon din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong saserdote. Siya ay pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako ng iyong ama. Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay pare, ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya ay nalalangin at lumuluhong nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. At dinig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Kahit na siya ay anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamagitan ng pagtitiis. At nang siya ay maging ganap, siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggan kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa kanya. Ginawa siya ng Diyos na pinakapunong saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Kaya, moliwanag to paksa ni kitidya kitang pinakasaserdote, to pinakapuno lahat sa saserdote, aonolon na to pala dinanasan tam. Siya to pineta no makidapat, to suluton siyempre ti Jesus. Kaya no pamagitan duman ni Jesus, kay kalbi to makidapat di kita. Kay ikosa siya di kitam na dahil kiti di mo magitan pa di kitam dahil idito kabuluhan na saserdote. Pero bala ko tam ay tuloy tungkol no saserdote, dapat tam sub din to pinagadalan tam dito yung nakakoy. Pinag-adalan tam ay kailangan pasiguradon tam ti angos tam anakasdop kitam no pahingaan no makidapat. Kasi o suluton siyempre ito kaligtasan. Tuwan minakasdop no pahingaan no makidapat ay dumanas no songit no makidapat. At wan una biskay pahinga mismo nakasolat ti Isayas tungkol no kuwa na pahinga. Ay. Isaiah 57:20-21. Pamumong no kayo duman na kuha English ni Edu. Ngunit ang masasama ay tulad ng dagat na laging maaalon. Walang pahinga sa buong panahon. Maburak at putik buhat sa ilalim ang inaahon. Walang kapayapaan ang mga makasalanan, sabi ng aking Diyos. To'y budi na sabin, modele to budi na sabin, to ako do at to kuwa altawan mo nalig, ay wang kay pahinga to angos de,
Wan kay pahinga to isip de. Habe kay gulo, wansit kay kaugnayan no makidapat kaya mong papahabe una biswang kay pahinga to de kade angos, to de kade esik tao, tanggihan de to ti Jesus, one seed sinomdop, no pahingaan, one seed minanali ka ni Jesus. Kaya, one una bis, kay pahinga, to ano alta, kuwawa mo nalig, no ponlawin nyo to, halimbawa to mo yaman, o halim kuwa to adin na ayos na bilay, o kay ayos sa bilay. At taino pa ang lawayo ay adin na ayos to bilay de tahemik sa disadi bege pedu como one seed mo nalig to angos da habe kay gulo. Habe kay problema. Ha? One seed kay kaugnayan no makidapat one seed kay asahan. Sublintam to kuwa nakasolat duman luway tayo no Hebreo 4, 12-13. Pinakoy siya di at kuwa o isepon no tiyatin to sinomdop. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Anto'y budi na sabi, lahat duman ay hatolan. Lahat duman ay hatolan. To alta mo nalig hatolan ayon no nagawa de taino taete bilay. Nun pinodi tam tumakay dapat no pamagitan no bilay tamo uwan. To alta wam mo nalig ay hatolan na tanggapon city lang ito uwan no pamagitan no gawade at onolon tamong kay mo paya alta. Pero lahat ay hatolan. Kaya makugulo duman Makugulo. Tiyatin duman to ko budi mampahatol no makidapat. Tiyak matanggap ko hatolan ak no makidapat dahil onolon ko tinanggap aknat na pamagitan ni Jesus pero to kuha hatolan na ay siyempre to gawa ko. Okay? Bala ko ituloy ito atin dumani ang tukuha tungkol na kuha hatolang kitam no makidapat. Ama to bele ingat mong papanolo na isa alta ay siya ay ligtas. Maadu duman ni edut ultimo pala dumaget tao igurot medika apo ko ay tiya kay isak mo nalig. Isak mo nalig. Kasi mo nalig sid no kakudlan anamatiti Jesus pa din no kasalanan de. Pero i ako dulduman ay agya mo naligsid na tungkol no idi ibudi sabin ay to idi ko panalig ay makaligtas de kade. Masabik de kayo uwan. Uwan. Dahil to alta minanalig, wan amo siya kuwa minanalig ako dulduman na namatiti Jesus pa di kana. Kay pagsisesi to bilay na. Linaway na ti sadile na modit siya. Modito ginawa na modito ugele na. Linaway na ti sadile na wan siya karapat depat ang maging Panginoon ta ino sadile na. Kaya unasa siya kani Jesus isap no edi ko mo minanalig o ginawa na kuwa Panginoon na ti Jesus. Kay paako duman tayo no alta minanalig. Kaya kay apat ta kaingat. Isa, pag mukasala kayo, makugulo duman tayo no angosyo, pag minombutil, pag minogsamantala na tao, pag minanede na kainayayo, pag kayo isepon wan tama, makugulo man di kayo, hindi to taribu esik. Ha? Pag kayamanan amo to o habulon nyo, wan man kwadi makugulo no angosyo. Dito isa, to alta minanalig kasi, mukasalap hanggang ti odesay.
Peduan na budi sabin ay mo lalamaan tayo di kita matukuap kay ako dula panalig dahil kasi sa di kitam to espiritu no makidapat. Como sa di kitam to espiritu no makidapat, wana kitam at den no espiritu no makidapat na katahimekan no pamagitan no pagkakasalatam. O gulo na to angos tam dahil wantam o genapon na idi odes to kabudian no makidapat siya po din no pamagitan tam. Okay, pangay dito kuwa sumunod ako ingat. Tayo no alta minanalig. Mo halage man to kapulongan. To kuwa pala alta to kapanalig. Mo halage dumana makipag-adal. No one mo halage no bele o one pepe to po ko ay minog adalak deto ye isagi matay dua ka bisis minog adal at deto ye ay diserta ka bisis minog adal pedu deto idia dinomso o di kaya deto idia no katidina problema ti balayan no habe dumang kay katweden ya kudul dumana one po halage anto pagadal one po halage anto kapulongan kaya to isa pa ako dula yung mahalon tamto tumakidapat o mahalon tam ti Jesus ayon no nakasulat tayo no libro Isalta Juan o mahalon tam to kapanaligtam. Mo halage si dikitam. Ya, ito pangatlo, ingat. Kay pamudi kayo magpodi no makidapat no pamagitan no bilayo. Kay pa iedi dumanay sa eti angosyo. Iedi ay po halagean nyo. Budiyo man lalo tumebe to kaugnayan yun makidapat. Hindi to pangatlo. At pangapat, ay ingat. Tuugeli at esipyo. Kalad dumando, kalad ni Edud, kaysa no deden. To po halagean nyo, kalad duman ni Edud. Nobela kayo minanaligay, maamot kayo kasalukoyan. Habe mo songit kasalukoyan, habe kay katweden kasalukoyan, habe mo nede na kainayayo kasalukoyan. No, one kay pagbabalo to angos na isa alta to pukoy mo nalig siya no one mo dal mo ti kasalanan di kana no one na o budin to kapulongan no one na o habulon to paagpodi no makidapat no pamagitan no bilay na mo labo sakit ay nakasdop siya no pahingaan no makidapat. Ha? Dahil to alta minanalig to budak no alta minanalig ay di lahat. One dahil o piletong kodi. Tadahil tumakidapat tumonga tadi kitam na pamudi magpodi di kana makipag-adal budita makuha to angos tam to ugeleta makuha mapodi siya no pamagitan no hindi makugulo kuha kasalanan di kitam dahil o binalo kitam no makidapat kay balo kita mapamudi kay balo kita maesip kay pamudi gimanap no kuha kabudian na wanyain na lahat to makuligtas di kitam. Makuguloy kasalanan, numog-adal, numog-pori, numakidapat, nukibalo ugeli. Wanya di unabis makuligtas di kitam. Ye dito patonay, ye dito pa akudul, kakaligtasan kitam. No kailangan dumampileton, to sa dile tamabudi, akudul wantam kaya gawan. No kuwa obligado sabin, hali dapat kayo mag-adal pagkatapos na isabisis, dapat kayo mag-adal pagkatapos na isabisis, dapat kayo mag-adal kaya ngatak de kayo, akulul duman manalig kayo, labo dumandi. Dahil to alta minanalig, obudin na to pag-adal, obudin na kuwalawin to kapanalig na, obudin na po din to makidapat. Kaya to pinakaingat, to pinakabudi sabin, nakasdop kayo man no pahingaan no makidapat. Tahadepon nyo tumakidapat. O nolong tam hadepon tam lahat tumakidapat. Ngayon, padidi kita matumonalig, kaya mabaluak din tayo na kuwapaksa. Padidi kita matumonalig, yakudul dumanay makugulo diyak,
Tuhid humadepak no makidapat. Sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Hindi naman ito nakasulat. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. At sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Budi sabin, to balon tam tayo kuha kapakakanis. Subling ko to isa bersekulo. Ang salito ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabila ay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Mapapatam siya to balot, ayon no kalino makidapat. Wan naman mo hedep to budi sabi no kalino makidapat. Wan naman wan kitampo ka wan ko kaya intindin to nakasolat no mong papako siya pandonglon o nolon tam no mong papatam siya pandonglon. No nolon tam no samantalan yo to kuwak tabong yo wan kayo magbayad na otang, o nolon nyo kasalanan, di wan kayo po kaawan ko din nino. O nolon tam to ako do. Ha? O nolon tam, wan kitam po ka wan ko duman nino ay moditi pa ang butil. O nolon tam di. Wan naman e mohede pa intindi. Wan mohede pa intindi na to bako sa kailangan pa sa akop no asawana. Nakasolat no Biblia, o nolon tam di. Wano naman mo hedip intindin to budi sabi no kalino makidapat. Pero ito pinaka-problema tamati kita matumonalig. One day hil ko lang kitam na pangaintindi, ko lang kitam na palagyawa. Pero onolong tam monalig kitam, onolong kitam anak no kitam no makidapat. Kaya duman to nakasolat tayo tungkol na ti Jesus to pinaka-saserdote tam, idi to makapompalakas no angos tam dahil onolon tam tayo no sa dile tam ay kikolang kitam de kana. Pero kitidi mo magitan pare de kitam. Yi dito makotola makotube no angos ko kaya agya kikolang tayo no makidapat. Ay salamat. Takitid di mo magitan pa di kitang besang ko kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil meron tayong dakilang pinakapunong saserdote na pumasok na sa kalangitan doon mismo sa harap ng Diyos. Siya ay walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong saserdote ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi siya nagkasala. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono na mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Ganito'y budi na sabi, kitid di mo magitan. Kitid di mo magitan. Bisa puntam to ugele na dumagit. Pagkay tumaben, ha? Pagkay tumaben, mangetasid na mamagitan padedekad, padeno kuwa, padedekad tayo no kamodenan no bakos. Na lahat bisis ko linaway di naman sinumuble duman to kuwa tinumaben ay kakausil sila mamagitan. Ugele duman din ang alta. To katoliko, mongetasid na mamagitan tayo pala padi. Ha? Isa alta katulad de. Pero ponge siya duman to ponge tande. Siya po nyo to tayo na ugele yung kawa maging kaladuman. Pagkadehilang kayo deto pala deto idip. Dun dene kayo na mamagitan pa di kayo tayo no pala kuwa subkal. Di naman na kayo na kay subkal. O di kaya pagkadehilan dun dene kayo na albularyo, mongeta kayo na mamagitan pa di kayo tain pumaya to halimbawa dahilan o no anto-anto. Ha? To o sabing na tae, ti Jesus to pinaka mamagitan
paridikitam. Huwag kitam kailangan mangetan at kalalapwa tagapamagitan. O, siya dimanto pinakapun no pala sacerdote. Siya to pinakapun no sacerdote. Siya to pinakadakilam na kasolat sacerdote. Siya tumamagitan paridiyak, wala kailangan mangeta na kaladap kuwa na kaladap pade antain kay mamagitan paridiyak. O, ubde ko igeged, ubde kayo dumanay diyak, poknat problema, ubde ta kayo igeged. Tayo makidapat. Idikado ito magawa. Pero wanta kayo kaya idene tayo makidapat. Wana kaya mamagitan paridi kayo. Tumamagitan paridi kitam ay ti Jesus. Na dahil no tiyatin siya. Kaya wag kitam dapat mauwanan na pag-asa na umahalong kitam numakidapat na dahil at takikolang kitam tayo numakidapat o nolong tam kakikolang kitam malahat na dahil kitid di mo magitan paridi kitam. Kitid di kuwain paesip tayo. Nakasolat tayong dakilang pinakapunong saserdote. Dakilang pinakapunong saserdote. Budi sabin to, ay sepon nyo to kalidakila. Ha? Siya dumanto higit na lahat. Ayon tayo no libro Pedro, ti kita malahat ay palakuwa saserdote. Pero ito pinakamotaas a sacerdote, ikado amo kay nga doon na dakila ay ti Jesus. Wandiin atod kani Aaron, wandiin atod no pala sacerdote no tadibeho ti dino tabernakulo. Ti Jesus amo. Siya tumamagitan paridikitam. To ikopeya na ayon no nakasolat, pinakoy nakakaunawa sa ating mga kahinahan sapagkat tulad natin, tunukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nakasala. Dahil ti Jesus ay na alta paridikitam, on wan kay bege, wan na onolon o dinanasan tayo na bilay. Abala onolon na to lahat abege tungkol no lahat akuwa mong yadi. Ibudi tayo di ako, lahat ko isepon. Ibudi sabing kay hindi duman ako kay pinakoy tayo no imasat ko. One dumang kaya no makidapat patawa doon to kasalanan ginawa ko. Kay hindi ako lupa na medika deto kuwa inumangay siya diak nung papayo diak. Pinakoy, wan ko kaya asikason to problema yo. Pero pinakoy ako, nolong ko no tiyatin duman to kay kaya mag-asikaso no problema. Tato makidapat. Budi ko duman, budi takat to duwan. Tinanggihan na. Pero sinabi na diak, wan kaya patawa doon to ginawa ko mo di. Na adin na wan kaya ni Jesus. Pero isepon tam, wan kay bege, wan onolo ni Jesus tungkol diak. Onolo na no kapilak tamad. Onolo na no wan tama to isepon ko. Onolo na no kapilak mo song ito mugtampo. Onolo na pagwanak bumbesa no Biblia. Onolo na pagwanak gunggeged. Onolo na pagkaipamudiak ta inawan ko depat abudin. Kayamanan. Sadi-sadi bege. Onolo na di alt na lahat na bisis. Lahat ay dinanasan na kuwa maging sinubukan dumanti Jesus. Isepon tam deto, tiniyot-yo siya di Satanas. Tagibu ipaesip, isepon tam no anto'y kasalanan. Anto'y kasalanan ay nakasolat. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Tukuwak lahat ng kasalanan mo sa kopan na tatlo bege. Ito tatlo bege, to kabudyan no abak. Alak, dumane tayo na wantam asawa sa di lahat, ha? Isap, to pagnanasa ng mata, to obudin ko, kayamanan, sadi-sadi bege, ha? At ang pagmamalaki sa buhay,
Budi sabing, to igalang na kalad, abuyanan na kalad, sapton dito og gawang ko. Ye dito mo sako panukali, nukali, kasalanan. Tatlo bege amo. Kasalanan. At kapasensya ta ka isa pa ta ino libro Santiago to nolontam de pa ta mag-agawan pero wando man ogyawan kasalanan matmandi. Kaya bele apat ta bege kasalanan. Siya puntam to dinanasan ni Jesus ta ino Mateo de sinubukan siya ni Satanas. Pinakoy duman ti steady ti Jesus nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi kaya't siya ay nagutom. Dumating ang diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagbumula sa bibig ng Diyos. Tumani sinabi na, yaay dumanto, kuha pa mo din na abak. Kopos ang kamamangkad. Ha? Sunsun duman ni Satanas. Kopos ang kamamangkad. Takailangan mo, ye dito budi no abak mo. Ye dito pagnanasa ng laman no abak. Pinakoy ti Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Siyempre, no sinunod ni Jesus to sabi ni Satanas, no kasala siya. Tinanggihan na ti Satanas, no pamagitan no kalinuma kay dapat. Pero kay tidiyay naman to pinakabudi ko ipaesip. Dinanasan ni Jesus to paniyo-tiyo tain mapasyahan na to pamudino abak na. At hindi to binudi ni Satanas. Paesip naman ni Jesus, wan duman to budi no abak ko tumuhalagya. Tumuhalagya ay to paandongol no kalino makidapat. Mas mo peya ko posanak, mas mo peya hedepak at og ganapong ko to kalooben no makidapat kaysa na pasyahan ko to abak ko. Yan dito isa budi na sabi. Tuloy. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo, Demantadi Building. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Sa kanyang mga anghel, ako itatagubilin. At sa kanilang mga kamay, ikaw aalalayan. Nang sa mga batong paa mo'y hindi masaktan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulot din naman. Huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Ito'y budi na sabi, ay dumanto ko kasunod na. No, lumagwat ka, tayo, magpatihulog ka. Siyempre, lawin siya ng lahat na alta, wan siya kwa nasakitan. Ha? Abuyanan, ti Jesus ay special dumandin. Hindi naman to kuha paniyo tiyo de kanato, budi na igalang siya na kalad. Ha? Yiidi dumantain siya ay podi na pamagitan na pagkakasala dahil sinunod na to ka ni Satanas. Pero uwan, pinakoy dumanti Jesus, one time subukan. Tumakidapat. One di dapat ta subukan tumakidapat. One tiyak dumanto gumawa na pa de ang tiyak kay sapton o lawin na alta. Tumakidapat to behala mangitaas diyak. At dito minongyadi. Dahil sinunod ni Jesus to tidak mamakidapat hanggang no kudus, siya duman ni Eri to pinakamotaas na lahat. Mateo po 4:8-11. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanyang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatirapa ka sa samba ka sa akin. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Yay duman to kuha, kasunod kuha to, idua duman to kasunod kasalanan, kasunod paniyutiyo. Idua, to pamudino abak, sapton siya na kalad, at yay to pangatlo, to pamudino mata. Yay na duman, sinabi duman ni Satanas, atod ko, lahat mo alawin, ay di ka duman din, basta lumuhod ka diyak.
Yun dito sinabi na, ha? Basta, lumuhod ka sa simbenak mo. Budi sabin to kuwa pamudi na mata to lahat sa etibuo ni Gebunay madikaw besta sambenak mo. No to kuwa hambing tamtay na bilay na alta sambenak yo be at ayatot ko lahat to kuwa budi mo makatindi ka na mo sampatabeli makatindi ka na kuwa na tebi mo sampata motor sasakyan madikaw di lahat. Paabustan mo amot to paagpo di no makidapat. Maado duman ang alta, minalalbak tidi. Alta, dumakit. O sulutong ko, pati medika, pati tao. Na dahil no kayamanan, na dahil no pamudi na mata, pinodi deti Satanas. Kasi dito kabutelan ni Satanas. Masyahang kay duman tumakotola di ka, makatidi ka na sadi-sadi kasangkapan. Pinakoy ti Jesus tumakidapat amot ude podi. Once siya kay ginawa, labes no pamudi no makidapat. Once siya tinumikad na agya behagya na ideyo na sabang paangay no pagpodi na no tidema makidapat. Paandong na no makidapat. Once siya linumihis na de behagya. Pero sinubukan siya higit na lahat na madinanasan. Onolon ni Jesus, dinanasan ni Jesus to linibak siya. Dinanasan ni Jesus to pinadidines siya. Dinanasan ni Jesus sa ato lahat ay linumaben de kana. Dinumanas ti Jesus na to, maado to natuduan natin to, tinumanggi no pala intuduna. Wan kay bege, wan siya, kay dinanasan, wan tamo dinasan. Anto duman tamo halagedi. Na dahil kasi, no tiyatin ti Jesus, di duman to pinakakabuluhan na. Na dahil diatin siya, pinakoy siya tidi, kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono na mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon na ating pangangailangan. Na dahil ka ni Jesus, siya tumamagitan paridiyak ubdeak ka dumanin umakidapat na kay mula ka sa angos. Ubdeak umagad na kalbi na dahil no diyak pagkakasala. Na dahil ti Jesus tumamagitan paridi kitam. Tao sabi na binayaden ko di. Agyawang kitam tapat ti Jesus ay tapat. Iniligtas na kitam, o mahalon na kitam. Agyan, no pamagitan na ugele tam, adin na o tanggihan tam siya, wan na kitam tanggihan. Kaya, mga tutumakidapat, na biyaya, na ikosat siya itube, to one tam kuwa, kaya beyaden, to one kailangan o depat amangyadi di kitam, one kay otang tumakidapat di kitam, kay itube siya, taino kailangan tam. Kaya, na dahil ka ni Jesus, siya to pinaka dakila punong saserdote, ayos naman to, ayos ak tayo makidapat. Salamat. Takikolang ak na demanta de kana. Roma 8:15. Nakasulat. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaaliping ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo ay tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Na dahil ka ni Jesus, nakadene kitam numakidapat, ubdiya kitam dumani di ka na nakuha kay mo lakas sa angos. Pero ti kitam to anak na. Os pag-usapan tam mo dalas. Seryoso ay kasalanan tayo numakidapat. Tudi kitam ogyawa na kasalanan, adin na adin na behagya tayo no sa diletam, tayo numakidapat tayo modal mo ta sakit. Modalas tam ti pag-usapan. Ta modal mo ti kasalanan. Kaya ko di man habe adin na o adin na buo pansin, tayong kaintindihan tam, awang ka mo lalaman na kasalanan, tayo no benala makidapat.
Pero na dahil, pero agyapok na, duman to pinakabuli na sabin, o mahalong kitam no makidapat. O mahalong kitam no makidapat, kaya agya mo daw mo ti kasalanan de kana, dahil kitid di mo magitan pa di kita matumon nalig, tanggipon na kitam hanggang ti odesay. Kaya saya kitam din no, kabanata 5. Sa etam duman din lawin to, palakatang na no saserdote. At numang papaduman, ginanap ni Jesus to pinakakabuluhan no saserdote. Ang bawat pinakapunong saserdote ay pinili mula sa mga tao. To kuha usuluton na ay to saserdote no lingkod no templo to no tabernakulo. Okay? To tagibu saserdote ay ti Aaron. Tumaki dapat to na meta ka ni Aaron. Wan siya inibuto, wan siya pineta, wan siya ka inibeya ta in siya to pineta. Siya to pineta no makidapat. At inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Anto ay pinaka-problema o pinaka-ogyawan na saserdote. To saserdote, to mamagitan pa rin no alta to no kasala. Siyang nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para mapatawan ng mga kasalanan. Kaya hindi duman to o suluton na. Ha? Tutaribeho no sacerdote. Okay, suluton luway to kuha sacerdote to di no templo. Pero lawin tam no papadi ginanap ni Jesus. Mahinahon niyang napapakaitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya ay mahira rin tulad nila. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya mag-alay ng handog, hindi lamang para sa kasalanan ng iba, kundi para rin sa kanyang mga kasalanan. Ang karangalan ng pagiging pinakapunong saserdote ay hindi maaaring makuha ni naman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumipili sa kanya, tulad ng pagkapili kaya Aaron. Kaya yaan na dumanto kuwa saserdote to pineta no makidapat to pinakapuno saserdote ay ti Aaron. Ha? Siya to mamagitan pa rin na alta tayo no makidapat. Siya kadu to ubde maglingkod tayo no templo. Siya kadu to ubde somdop lumampas no kortena at wasikan na to lalangaden na kalbi. To pinakapuno no saserdote. Siya kadu, wang kakalad. Ha? Kailangan mo bebe to angos na kuha ni saserdote kasi katulad siya no kalad. Katulad na si. Ha? Siya duman to kuha mo hena katulad de. Ak mo kasala. Kaya dito nog sakripisyo siya, dito handog siya. Wan handog matman siya parino sa dilena. Wan siya mas mo peya de kade. Dinanasan na to kuha dinanasan de. Numesan na minabagsak siya. Tuloy kitam. Gayon din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong saserdote. Wan duman ti Jesus pala tiyak duman tiyak Tiyak duman to kuha pinaka saserdote. Uwan tayo ay duman to nakasolat. Siya ay pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang inyong ama. Tutagibu impaesitay, ti Jesus to hadi. Ti Jesus to hadi. Como tumakidapat to pinakahadi na lahat at ti Jesus to anak makidapat, ti Jesus to hadi. Higit no edi sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay saserdote magpakailanman. Ayon sa pagka-saserdote ni Melchizedek. Pinakoy dumanti, tumakidapat ti Jesus to pinakapuno no saserdote. Siya dumanto kay kapangyarihan at kay tungkolin no edi. Wan din kay osabin tayo no, nakasolat no Biblia, kailangan kitam mangeta na saserdote. Kailangan dut maghandog at magsakripisyo tayo no sa dili dahil naginap ni Jesus, dahil siya to pinaka saserdote tam makokalbi duman to alta at tumagpenitin siya. Na adin na kuwa bele uwande kade kasi to ginawa ni Jesus. Kaya wande o tanggapon ti Jesus to pinaka saserdote de kade. Saserdote de. Ibudi sabin,
O asahan de to gawa de to makutube de kade tayo tidak mo makidapat. Pero to asahan no monalig ay ti Jesus. Wanto og gawang ko asahan ko ti Jesus. Tubuo esip ko, tubuo ko asahan ay siya. Kaya dahil inito ding asya to pinakasaserdote. Ay tiyatin man to yung Melchizedek. Kuwa tayo na kabenata 7, mapag-adalan tamdi mo peya. Pero ya kuwa kay 2 bersikulo tayo kuwa tindin nyo man to kabuluhan na. Nakasolat. Pasensya. Hebreo mangkuat 7. Ang Melchizedek na ito ay hari, si Jesus dumanto hadi, ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Kaya ay usulot sabi na si Jesus ay saserdote katulad ni Melchizedek. Katulad kay Melchizedek. Hadi at saserdote. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpukso sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek at siya ay binasbasan nito. Ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng nasamsam niya mula sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalang Melchizedek ay hari ng katwiran. At dahil siya ay hari din ng Salem, ibig sabihin siya ay hari ng kapayapaan. Tingnan ninyo, kung lumepataktay, tingnan ninyo kung gaano kadakila si Melchizedek. Kung usulutun na, once sinabi niya kuwa ay ti Jesus to sacerdote, katulad ni Aaron. Sinabi na katulad kani Aaron. Katulad siya kani Melchizedek. Kalad dumandi. Mas dakela na hamak ti Melchizedek kaysa kani Aaron. Ipinagkaloob sa kanya ni Abraham na itong ninuno ang ikasampung bahagi na nasamsam niya mula sa labanan. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote mula sa angkan ni Levi ay inutusan kumuha ng mga ikapu mula sa mga Israelita ng kanilang mga kapatid, kahit ang mga ito ay mula rin kay Abraham. Si Melchizedek ay hindi kabilang sa lipi ni Levi, ngunit tumanggap siya ng ikasampung bahagi mula kay Abraham. Hindi ang ito budi nasabi. Okay. Si Melchizedek ay hindi maipagkakaila na ang nagbibigay ng basbas ay mas dakila kaysa kanyang binabasbasan. Ang mga Levite na tumanggap ng ikasampung bahagi ay may kamatayan, ngunit buhay si Melchizedek ayon sa kasulatan. Kaya't masasabi na rin na maging si Levi na tumatanggap ng ikasampung bahagi ay nagbigay rin ng ikasampung bahagi sa pamagitan ni Abraham. Sapagkat masasabing si Levi ay nasa katawan pa ang kanyang ninunong si Abraham, ito ay salubungin ni Melchizedek. Ito pinakabudi na sabi. Mas dakela duman ti Melchizedek. Dahil ti Abraham duman ito pinaka minona no pala Israelita, siya ay minona ni Levi, tukuha inalang no lahat sa sacerdote, dahil siya naman tunatut ka ni Melchizedek, budi sabi, mas dakela, mas mutaas to, pang sacerdote ni Melchizedek. Kaya to budi na sabi, ti Jesus, dilat, agyawan nyo di lahat kanaintindihan, pero to budi na sabi, agya ti Jesus, ay higit siya na hamak kani Melchizedek. Na hamak. Kani kuwa Aaron. Siya duman ay hari at saserdote. Kakani, sublim ko to obesan ko tayo. Ha? Nakasolat, ha? Luway. Dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya mag-alay ng handog, hindi lamang para sa kasalanan ng iba, kundi para rin sa kanyang mga kasalanan. Ang karangalan ng pagiging pinakapunong saserdote ay hindi maaaring makuha ninuman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ay pumipili sa kanya tulad ng pagkapili
Ang pangitan ko to isa bersikulo, ang tumantamo uwan ti matako. Subling ko to bersikulo ono. Mukha maliak, pasensya de kayo ta. Maging buran nyo ti hesipyo to, ina binasa ko tita. Ang bawat pinakapunong saserdote ang nag-alay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan. Duman tubuli ko subling saglit. To paagpodi tam tayo numakidapat kitidi kitam ihandog. Ha? Siyang nag-alay ng mga kaloob. To ogyaw tumopeya. Anto dumani o suluton na. No kuwa to ihandog tam tayo numakidapat no pamagitan no bilay tam. Tumopeya tam ogyawan, mogyawatam amo no pamagitan ni Jesus. At to pinakasaserdote tam. Nuwang kitam naka dutong tain kani Jesus, wang kay kabuluhan, tuli kitam o gawa mo peya. Pinakoy ti Jesus, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Dumana Juan 15, versikulo 4. Hindi magbubungang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Antoy budi ko sabi, yaay. Tumopea tam ogyawan, agya antoy ogyawan tam, obligado o nuwang kitam kay kaugnayan ka ni Jesus, como ti Jesus amo tumakot tanggap no ogyawan tam mo pe at iabot na no, tide mamakidapat, nuwang kitam kay kaugnayan ka ni Jesus tao, asahan tam to ogyawan tam, wan tam siyaw asahan, wang kitam nakadugtong di ka na, bele uwan di ka no makidapat, kaysa siya tumomagitan pa di kay tam. Kitindi altag kung gawa na mo peya. Kitindi altag kung gawa na mo peya. Kitindi mo nga to di kayo na beges. Mo peya dumandi. Pero no one sit kay kaugnayan ka ni Jesus bele one di taino makidapat. Dahil one sit ugdede amoy atod no pamagitan ni Jesus ato mo bagitan pa di kitam. Alanganin tanggapon no makidapat to og gawan de no one sit kumo no tagapamagitan atuin atod na. Basta budi ko amo di ipaesip. Yay, tuloy tam. Kahit na siya ay anak ng Diyos, 7. Nung si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya ay nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Mo lamang to suluton natin na ay tayo no libro Lucas, dito sa di siya no halamanan ni Getsemani, ato sa duman nakasolat ti Lucas. At tugong geged siya. Pinakoy siya, poknat duman to ingeged na. Pinakoy siya tayo no versikulo 4 Sabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. To kopatin na to, suluton na, to budi na sabin, wang ko budi kayo naman ni Emo Hede pa dinasan. Pero, to kalooban mo, duman to, sunodong ko. Dala ng matinding hinagpis, siya ay nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Siya ay na duman hedepa sakit to, dinanasan na, hedepa sakit to, ogyawan na, pinakoy noob de makidapat, adinawang ko budi, dinasan, pedo to kabudyan nyo, no sunodong ko. At na dehil mo bebe siya, nakasulat, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus, kay taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos na muhay ng isang alipin. At nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Nung pakabebe siya na lobusan. Sinunod na to kabudyan ni numakidapat. Deto na alta siya.
kahit na siya'y Hebreo 5:8, kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamagitan ng pagtitiis. O nolontam, wan na yaay duman, wan nakasulat ng Biblia, agya pisadut, wan no kasalat ti Jesus. Wan siya minondongol na pisadut. Wan idito suluton na kakuha isinulot na kuha tuwe duman siya kuha o tiyo-tiyon o denasan mo hedep tuloy-tuloy siya minondongol. Minay toto siya mandongol dahil mo dalas siya sinubukan. Wan siya minondongol na pisadut. Tupaan dongol igalang numakidapat ay wan duman tupaan dongol na pisadut. Tupaan dongol numakidapat ato o budin na ay tupaan dongol tayo na ugeli na bilay. Wan duman tuminon dongol ti ores ay na udmay bala amo na makadua ay duhali mandongol ak pagkatapos makasangay uwan. Tidyawan duman mitoto mandongol. Kasi ginhawa mandongol nuwan kay sobuk tayo na bilay. O lawin to, ako dula paan dongol no pamagitan na paagsobok na bilay. At nang siya ay maging ganap, kapila siya ganap deto na ganap na to ipagawa de kanano makidapat no kudus. Siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mamasunurin sa kanya. Tumasunurin. Ayon nung nakasulat Juan 6:29, pinakoy to alta ka ni Jesus. Antoy budi no makidapat gawam mi. Pinakoy duman ti Jesus. Ya ito budi no makidapat gawan nyo. Manalig kayo no pinaangay na. Kaya to suluton masunurin. Minanalig. Ginawa siya ng Diyos ng pinakapunong saserdote ayon sa pagka-saserdote ni Melchizedek. Na dahil siya duman tuminondongol na lahat na odes na lahat na bisis. Siya duman tutage pamagitan ko. Wanak duman kailangan mangeta na kalada mamagitan. Alanganin ak duman umangay tayo na isa alta po ka ay gagerak yung tawang wanak ubde gumagit tayo numakidapat. Tumaya na kayo tayo ubde ako. Makisabi kayo numakidapat pa di diyak. Ubde kitam gumagit. Pero one to kuha kasi alta tam to makapangidene di kitam tayo numakidapat. Ti Jesus kadu to kay magawa. Dahil minondongol siya na lahat na odes, na lahat na bisis. Kaya salamat. Salamat paridiyak. Kahit hindi mo magitan paridiyak. Madalas ko sabing di kayo. Tiyatin to pinakamodit ko yung lupaan mo. O sabing ko di kayo. Pinakamodit ang alta o lupaan ko ay tiyak. Kaya mo papawang kita madidini. Adumanay no makidapat. Pedu. Ito di mo magitan paridiyak. Na dahil no panalig ko di ka na siya to asahan ko.